Matapos mapatay ni Yen-Ing ang mutant ay agad itong bumagsak sa lupa, nakahinga din ng maluwag ang ating bida dahil mabuti na lang raw ay isa lang ordinaryong zombie ang umatake sa kanya. Kung isang crawler daw ang umatake ay siguradong magiging napakalala ng kanyang kahihinatnan. Ang pakikipaglaban daw dito sa nakakalason na latian ay magiging isang tunay na bangungot. At sa ilang sandali lumipat na si Yen-Ing sa ibang lugar kung saan hindi gaano kakapal ang nakakalason na hangin. At naalala din niya ang kanyang nakaraan na buhay kung saan nakipaglaban siya sa isang halimaw sa lugar na ito. Noong nakalaban daw niya ang mga halimaw na yun sa nakaraan niyang buhay ay isa na siyang level 2 at suot niya ang blue equipment, pero sa bawat banggaan nila ay nasusugatan pa rin siya. Sa ganitong klase raw na pisikal na lakas ay kapag kahit bumagal ka lang ng kakaunti ay maaari silang pagpira-pirasuhin ng climber sa isang iglap. Matapos makalusot si Yen-Ing sa mga halimaw kanina ay nakarating siya sa isang lugar, at agad niyang sinuri ang buong paligid, dahil kung tama raw ang kanyang pagkakaalala ay dapat nasa paligid lang dito ang climber. Napansin din ni Yen-Ing sa kanyang likod ang isang pasukan na mayroong mataas na antas ng bakal. Kaya upang kumuha ng bakal ay agad niya itong pinutol gamit ang kanyang punyal. At nang tuluyan na niya itong naputol ay nasabi niya sa kanyang sarili na sa nakaraan raw niyang buhay ay hindi niya ito pinansin, pero maaaring magandang materyales ito para gumawa ng bitag. Ngunit nabigla si Yen-Ing dahil sa kanyang likod ay bigla na lang lumitaw ang isang mutant. At nang ito ay malinaw na nakita ni Yen-Ing ay kanyang nalaman na ang halimaw raw na ito ay isang elite mutant na kanina pa nakatago. Dahil dito ay lumabas ang pawis sa mukha ni Yen-Ing na kanyang iniisip kung ano ang kanyang unang hakbang para mapatay ang mutant. Hindi pa nakapaghanda si Yen-Ing ay mabilis na tumakbo papalapit sa kanya ang elite mutant upang umatake. Sa atake ng halimaw ay mabilis itong naiwasan ng ating bida, pero kitang-kita ang pader na tinamaan ng atake ay nawasak. Habang naghahanda ay iniisip ni Yen-Ing na kinakailangan raw niyang matalo kaagad itong elite mutant bago pa lumitaw dito ang climber. Napagtatanto din ni Yen-Ing na mabilis daw nahulog ng kanyang bitag ang halimaw na ito, talagang gumana ang kanyang naisip na bitag. Pero nakaramdam ng pagkabahala si Yen-Ing dahil naramdaman niya sa bawat gusali na mayroong isang nilalang na mabilis na tumalon-talon at sa sobrang bilis nito ay hindi maaninag ang kanyang imahe. Ang nilalang pala na dumating ay walang iba kung hindi ang mutant na kanina pa hinahanap ni Yen-Ing na ang climber. Si Yen-Ing ay halos hindi makapagsalita dahil sa tingin niya ay nasa alanganin ang kanyang sitwasyon sa pagharap ng sabay-sabay sa dalawang mutant. Makikita sa harapan ni Yen-Ing ang elite mutant na naghahanda para sa muling atake, habang sa kanya naman itaas ay nakatingin sa kanya ang climber mutant, kaya napamura na lang itong si Yen-Ing dahil sa kabila ng kanyang mga ginawa ay nauwi pa rin siya sa pakikipaglaban ng sabay sa dalawang mutant. At bigla na lang naglaho ang climber, sabay hinampes ng kanyang buntot si Yen-Ing pero nagawa itong naiwasan ng ating bida. Naramdaman din ni Yen-Ing na mas mabilis pa ngayon itong climber kumpara sa nakaraan niyang buhay, marahil raw ba na dahil ito sa prinsipyo ng dilim sa ilalim ng ilaw, kapag masyado raw siyang malapit sa climber ay mas madali niyang maiiwasan ang susunod niyang atake. Pero ang kanyang problema ay hindi niya mahuhulaan kung kailan muling umatake itong climber. Ngunit wala na raw siyang oras para isipin ang mga ganoon na bagay, ang dapat na lang niyang gawin ay iwasan ang lahat ng atake ng climber at ang atake ng elite mutant. Pero napatigil sa kanyang iniisip si Yen-Ing dahil napansin niya sa kanyang ibaba ang isang atake. Dahil dito ay agad na hinarang ni Yen-Ing ang atake ng elite mutant para hindi siya magkaroon ng malaking pinsala. Kasunod nito ay binigyan niya ng hiwa ang katawan ng elite mutant, bagamat hindi raw gaanong nakakapinsala itong kanyang atake ay nakakatulong daw ito upang mapabagal ang galaw nitong elite mutant. Siya raw ay pumunta sa ganitong lugar upang masubukan ang bago niyang skills, ngunit ang kasalukuyan niyang sitwasyon ngayon ay nasa alanganin, kung gagamitin raw niya ang kanyang skill na sword storm ay hindi ito magiging maganda. Pero ngayon ay mukhang hindi sapat upang malinis itong lugar gamit lang ang isa niyang galaw ng sword storm. Dahil ang climber ay masyadong mabilis at baka hindi niya ito matatamaan ng sword storm, pero para perpektong makaiwas sa dalawang mutant ng sabay ay hindi sapat ang lakas ng nasa antas ng level 0. Kung gayon, ang tanging skill na maaari niyang gagamitin ay ang Heavenly Light Rift, pero tulad ng sword cut ay isa din itong single target na pag-atake. Makikita ang mutant climber na muli na namang umatake kay Yen-Ing, at maging ang elite mutant ay tumakbo na din para sabay silang dalawa na umatake ng climber sa ating bida. Sa gitna ng tensyon ay mayroong naalala si Yen-Ing,
Kanyang naalala na nakasaad sa paglarawan ng skill na kapag ginamit ito ay mayroon itong kasabay na sword aura sa pag-atake. Dahil dito ay agad na tumakbo si Yen-Ing upang dumistansya sa climber na papasugod na sa kanya. Nasabi din niya na kahit hindi raw niya alam kung gaano kahaba ang maabot ng sword aura, pero mas ligtas kung kanya itong susubukan. Habang tumakbo si Yen-Ing ng mabilis ay makikita na kanyang sinalubong ang Elite Mutant, at nang napansin ni Yen-Ing na makakaya na niyang atakihin ng dalawa ng sabay ay agad niyang binago ang kanyang posisyon. Naisip din ni Yen-Ing na ang pagdagdag ng haba ng braso at ng pinakamaikling posibleng haba ng sword aura kahit isa lang ang target ng atake ay sapat na yun para tamaan ang dalawang mutant ng sabay. Kasunod nito ay mabilis na ginamit ni Yen-Ing ang kanyang skill na Sword Cut Heavenly Light Rift, at dahil dito ay hindi na nakaiwas ang dalawang mutant dahil sabay na nahati ang kanilang mga katawan, dulot ng lakas ng atake ni Yen-Ing. Mapapansin din na ang lupa kung saan nakatayo si Yen-Ing ay ito ay nawasak. At matapos mapatay ni Yen-Ing ang dalawang mutant ay sumambulat ang lupa kung saan nakatayo si Yen-Ing ay nagkaroon ito ng kakaibang hugis na parabang isang araw, kaya lubos na humanga si Yen-Ing dahil nagawa raw niyang mapatay ang dalawang mutant ng sabay, masyado raw maganda ang kanyang pag-atake kanina. Hindi lang raw nito kayang magdulot ng hindi pangkaraniwan na epekto ng pagdurog sa unang target na kanyang tinamaan, kundi mayroon din saklaw ang sword aura sa paligid. Kung nalaman lang raw niya ito ng mas maaga ay hindi sana siya nag-atubiling atakihin silang dalawa ng sabay. Napagtanto din ni Yen-Ing na hindi lang raw yun ang dahilan, dahil palaging naaktibo ang natatanging epekto ng atake, mukhang kinakailangan pa raw niyang pag-aralan ang kanyang skill. Sabay nag-anunsyo sa kanya ang system na napatay raw niya ang Earthworm Mutant kaya nakakuha siya ng experience points, nakakuha din siya ng materyales, na Crawling Feet na White level, at Agile Core na Blue level. Hindi lang doon dahil nakakuha din siya ng equipment na ang Tearing Wind Claw na isang Blue Superior level. Lumipat naman ang eksena sa Heavenly Wind Military Region kung saan nakadistino ang mga guard, doon ay makikita ang screen na ito ay bigla na lang nag-react ng hindi maipaliwanag. Itong isang guard ng kanya itong nakita ay masyado siyang nagulat, dapat raw na magbigay siya agad ng babala dahil mayroong isang hindi maipaliwanag na abnormal energy fluctuations na kailanman ay hindi pa niya nakita. Sa ilang sandali ay mabilis na dumating ang iba pang mga guard sabay nagtanong na kung ano raw ba ang nangyari. Bakit bigla na lang tumunog ang alarm? Wika naman ng guard kanina na mayroong nakitang hindi normal na fluctuation sa suburbs. At napapatanong din itong isa na marahil daw ba isang level 3 na nag-awaken ng kumilos doon sa suburbs. At nanlaki ang kanyang mga mata dahil kanyang naisip na walang level 3 na nag-awaken ang kanilang Heavenly Wind Military Region ang mayroong record na lumabas ngayong araw. Ito raw ba kaya ay ang paggalaw ng ibang tao mula sa ibang military region o isang espesyal na operasyon mula sa ibang bansa? Kinakailangan raw nilang magpadala kaagad ng tao para imbestigahan ang lugar. Makalipas ang 20 minuto sa lugar kung saan tinalo ni Yen-Ing ang dalawang mutant. Dito ay makikita na sinuri ng mga awtoridad ang bakas ng lupa na nilikha ng skill ni Yen-Ing, na sabi nila na ngayon lang raw sila nakakita ng ganitong uri ng bakas ng laban. Hindi raw nila matatandaan kung sinong level 2 awaken sa mga kalapit na military region na kayang gumamit ng ganitong uri ng atake, at nagulat din itong isa dahil mayroon siyang napansin na kakaiba. Napansin niya na ang kanyang energy measuring device ay nadetektang natitirang enerhiya na ginamit na skills ng tao nang may gawa nito ay umabot ng hindi bababa sa 4,000. Wika din niya na para daw magamit ang ganito kalaking halaga ng kapangyarihan ay kinakailangan ng isang middle level 3 big shot para makakilos agad ng hindi napapalisa sa lugar. At lumabas ang pawis sa kanyang mukha dahil talagang isa itong emergency, lampas raw ito sa saklaw ng awtoridad ng kanilang departamento, kinakailangan na ibalita nila ito kaagad sa kanilang commander. Samantala, makikita naman si Yen-Ing na nakarating na sa Heavenly Safe Zone. Siya ay naglalakad upang makauwi na sa kanilang tahanan. Tiningnan din niya sa kanyang system kung ano na ang inangat ng kanyang lakas, nakita niya na ang kanyang agility ay nadagdagan ng 4 na puntos at ang kanyang strength ay nadagdagan ng 2 puntos, ang kanyang attack speed ay nadagdagan ng 30%, at ang natatanging epekto ng kanyang equipment ay nagdudulot ng 120% double damage. Ang kanyang skill equipment ay isang hit at ang skill na ito ay nagbibigay ng short distance effect at nagdudulot ng 180% damage sa target sa loob ng 2 segundo.
Dahil dito ay natuwa si Yening dahil sa taglay raw niya ngayon na skill at attribute ay ito na ang pinakamagandang equipment na mabibili sa halagang 600,000 na credit points, sana ay maibenta raw niya ito sa malaking halaga sa buhay na mayroon siya ngayon. Nang nakauwi na si Yening sa kanilang bahay ay agad niyang binuksan ang computer upang mag-post sa kanyang equipment na gusto niyang ibenta. At nagulat si Yening dahil 2 segundo pa lang daw niya na post ang equipment na kanyang ibebenta ay mayroon agad isang tao na interesado, hindi raw hamak na ang equipment na ito ay kasing patok katulad sa nakaraan niya na buhay. Mensahe pa ng tao na gustong bumili na gusto raw niyang bilhin ang Tearing Claw, maari raw ba niya itong ibenta sa magandang halaga? Dahil dito ay agad nag-reply si Yening na ibebenta raw niya ito sa halaga ng 60,000 na credit at wala ng tawad. At mayroon din nag-comment sa post ni Yening na kung maaari raw ba siyang gumamit ng ibang resources at equipment, skills o maging pagkain bilang bahagi ng bayad. Si Yening na binabasa ang lahat ng comment ay natuwa siya sa resulta ng kanyang pagbebenta, dahil sa dami raw ng tao na gustong bumili nitong equipment ay hindi na siya mag-alala sa paghahanap ng buyer. Nag-comment din ng lalaki kanina na nakikiusap kay Yening na i-add siya bilang friend at kanilang pag-usapan ng mabuti ang detalye, sigurado daw siya na magugustuhan niya ang presyo. Nang na-add na ni Yening ang tao ay nagpadala siya ng mensahe na kung interesado din daw ba siya sa kanyang ibinebenta. Sumagot itong lalaki ng oo, ang ganito raw na uri ng napakahusay na kagamitan ay kinakailangan niyang makuha kahit isusugal pa niya ang lahat. Kasunod nito ay inutusan ng lalaki ang kanyang mga tauhan na tingnan nila ang kanilang inventory ng mga kagamitan, lalong-lalo na ang mga kagamitan patungkol sa kaugnayan ng swordsman class. Dahil dito ay agad na tumayo ang lahat niyang mga tauhan sa kanyang harapan, kanila raw tinitiyak na magagawa nila ang utos ng kanilang chief. Makalipas ang 30 na minuto, makikita itong tauhan ng lalaki na kanila nang itinipon sa harapan ng kanilang chief ang lahat ng mga kagamitan na kanilang nahanap. Pero nabahala pa rin itong lalaki dahil pakiramdam niya ay hindi pa rin ito sapat upang kanyang makuha ang kanyang gusto. Kinakailangan raw muna niyang magbigay ng paunang bayad para masigurado ang kagamitan na kanyang gustong kunin. Dahil dito ay agad nagbigay ng utos ang lalaki sa lahat niyang mga tauhan na kunin nila ang lahat nilang pera sa lalong madaling panahon. Makalipas ang ilang sandali ay natuwa si Yening dahil na-e-deposit na sa kanyang account ang paunang bayad ng lalaki kanina, kaya nasabi ni Yening sa kanyang sarili na mukhang gusto talaga ng tao na iyon ang kagamitan. Nung nakaraan raw niyang buhay ay palagi lang siyang nabubuhay sa takot sa kaligtasan ng kanyang ina at nakababatang kapatid. Pero ngayon ay nasa kanya na ang lahat ng mapagkukunan na ito, kung pagdadaanan daw ng kanyang pamilya ang parehong paghihirap ay ano pa ang silbi na nagbalik pa siya dito, kanya raw tinitiyak na mabibigyan niya ng magandang buhay ang kanyang ina at kapatid. Nagbigay din ng mensahe ang lalaki sa ating bida na kanila na raw kinukolekta ang pera, kaya darating sila kaagad kinabukasan sa eksaktong oras. Makalipas ang kinabukasan ay lumipat ang eksena sa Heavenly Wind Real Estate Company. Dito ay makikita si Yening na tinanong siya nitong babae na kung anong klase raw ba na apartment ang kanyang hinahanap, kanya na raw bang nasuri ang buong paligid. At nabigla ang babae nang sinabi sa kanya ni Yening na ang kanya raw gusto ay ang pinakamagandang maya-alok nila dito, at mas mabuting magmadali sila dahil wala siyang gaanong oras. Tinanong din ni Yening ang babae na kung anong bakanteng property ang mayroon sila, sa isip-isip naman nitong babae na ang isang level 0 na nag-awaken ay naglakas ng loob na pumunta dito para tumingin ng property. Kahit isang pirasong property lang raw ang nandito ay hindi niya kayang bilhin. Doon ay ipinaliwanag na ng babae ang lahat sa ating bida, ang pinakamagandang property daw na mayroon sila ay nagkakahalaga ng 40,000 na credit, napakamahal nito. Kaya pumunta na lang sila doon sa kabila at tingnan nila mismo ang iba pang mga property na nagkakahalaga ng 2,000 credit pataas, dahil mayroon pa siyang ibang customer na kinakailangan na aasikasuhin. Ayon naman ni Yening na hindi na raw kinakailangan, kung nagkakahalaga lang ang property ng 40,000 credit ay maaari niya itong ilipat agad. Pero nainis lang itong babae na kanyang sinabihan si Yening na kung mayroon siyang pera na 40,000 credit ay magmadali na siyang ilipat agad. Sa kanya naman isip-isip na sa nakita raw niya ngayon ay mukha lang silang mahirap, pero talagang pumunta pa sila dito para sabihin na mayroon silang pera. At kung wala naman silang pera ay maaari naman silang umalis kaagad at huwag na nilang sayangin ang kanyang oras. At ang mas lalong ikinainis ng babae dahil nang na-scan na niya ang cellphone ni Yening ay doon niya nalaman na 13,000 credit lang ang pera, hindi sapat para sa kanyang bibilhin na property, kaya pinapakiusap ni Yening sa babae na sandali muna. Sumagot ang babae na wala naman siyang sapat na pera,
Niloloko raw ba niya siya? Kanya lang raw bang inaaksaya ang kanyang minuto upang ipagyabang ang kanyang credit na nagkakahalaga lang ng 13,000? Ngunit mayroong bagong mensahe ang pumasok kay Yen Ing, at nang ito ay kanyang tingnan ay ang may-ari pala ng mensahe ay ang lalaki na bumili sa equipment ni Yen Ing, wika pa sa mensahe na nakakuha na raw siya ng credit na nagkakahalaga ng 39,375, kasama na din dito ang iilang mga kagamitan at mga psychic fruit. Nang tiningnan ni Yen Ing kung ano-ano ang mga yun ay nasabi ni Yen Ing na kahit halos mga white equipment lang raw ito ay halos kumpleto na din ang isang set. At nanlaki ang mga mata ng babae nang inihayag sa kanya ni Yen Ing na matagumpay na daw niyang na-send ang halaga ng credit, na maging si Ye Shawan ay hindi din makapaniwala na nagawang mabayaran ng kanyang kuya ang ganoon kalaking halaga ng pera. Dahil dito, ay biglang nagbago ang ugali nitong babae, wika pa ng babae sa ating bida na masyado pa raw siyang bata ngunit masyado na siyang mayaman, talagang masyado raw siyang nakakagulat, kung ano raw ang hihilingin niya sa kanya ay agad-agad niya itong gagawin. Sa ilang sandali ay masaya na ipinakita ng babae ang property na binili ni Yen Ing, pinapakiusap din ng babae na maaari na silang pumunta doon sa VIP room, at siya na mismo ang maglilingkod sa kanila at kanyang sisiguraduhin na talagang masisiyahan sila. Nang nakapasok na silang dalawa sa bago nilang bahay ay nagtanong si Ye Shawan kay Yen Ing na kung talagang dito na sila titira. Sumagot si Yen Ing ng oo, simula ngayon ay hindi na siya maghahanap ng mga bagay-bagay doon sa basurahan. Inutusan din ni Yen Ing si Ye Shawan na kunin na niya ang susi upang siya na ang magpapasok sa kanilang ina dito mamaya. Tanong naman ni Ye Shawan na kung bakit, hindi raw ba niya siya sasamahan dito. Ayon naman ni Yen Ing na mayroon pa siyang gagawin kaya kinakailangan na niyang lumabas.